narinig niya na may tumutok-tok. Hallelujah. Muli ng ating Panginoon. Any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ibig kong sabihin, Brother Ferdy, yung iba na nasa church ay hindi lahat ay nagbukas at hindi natin nakarinig. Marami kasi tao, nasa church lang, hallelujah, nasa tent, to attend the church, para lang magpa-service, para lang masabing siya Kristiyano, pero ang itong sinasabi ng Biblia, kung sino man daw ay makarinig ng tinig, ibig sabihin, nakilala niya, naintindihan niya, kaya siya nagbukas, kasi alam niya kung sino ang tumatawag. Amen. Sa tayo naman, di ba, pagka alam natin, pag hindi natin kilala kung sino tumatawag, hindi tayo basta nagbubukas. Amen. Tinatanong pa natin kung sino yung kumakatok, kung sino siya. Pero hallelujah, sabi ng Biblia, nagbukas ito, if any man hear my voice, naintindihan niya, naunawaan niya, nakilala niya, through the word, sa pamamagitan ng pananampalataya, I will come into him, ako'y papasok sa kanya, and I will sup with him. Hindi lang po siya papasok, hindi lang siya papasok sa iyo, kundi siya pa ay hahapon kasalo. Ibig sabihin, kayong dalawa ay magsasalo sa isang hapunan. Did you say amen? I will sup with him, and he with me. Ibig sabihin, yung salo-salo ito, hallelujah, ay sa pamamagitan mo at saka ng ating Panginoon. Ikaw na nagbukas ang pinto, ikaw na nakarinig ng kanyang pagtawag, hallelujah, kayong dalawa ay magkakaroon ng isang total fellowship. Muli ng ating Panginoon. Sa book of Matthew chapter 5, verse 25, 26, sabi dito, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap. Ang mga ibon daw sa kalawakan, hindi sila nagtatanim, hindi rin sila umani. Ito sabi ni Biblia. No, they sow, neither they reap, nor they gather into barns, hindi rin sila iipon para dalhin dun sa bangan. Yet your heavenly Father feedeth them. Pero ang Diyos Ama, ang Diyos sa kanilang Ama, ay nagpapakain sa kanila. Amen. Ibig bang sabihin, kailangan tayo magpakatamad na lang dahil ang Diyos naman nagpapakainin tayo. Hindi naman tayo nagtanim, hindi naman tayo nag-ani, hindi tayo bumakas, hindi tayo nag-ipon, pero makakainin tayo ng ating Panginoon. At kasi, masabi ng Biblia, behold the fowls of the air, kung observe natin ang mga ibon, hindi naman sila nagpipid lamang sa puto. Kailangan nila maghanap ng kanilang pagkain. Amen? Kasi ang Diyos, alam ng mga ibon sa iyo, papaulit na ang Diyos ay kayang pakainin sila sa panahon ng kanilang pagkagutom. Amen? Alam nila na may masusupply silang biyaya dahil ang Diyos, alam nila ang magsusupply ng biyaya sa kanila. Bagamat hindi sila nagtanim, hindi sila gumapas, pero alam nila na ang Diyos ay nagpo-provide ng pagkapala. Why? Kasi naghahanap sila eh. Diba sabi ng Biblia, sino man ang nakarinig ng tinig at nagbukas, the same as this bird, ang sabi ng Biblia, itong mga ibon na ito, hallelujah, hindi sila nagtanim, hindi sila nagbumapas, hindi sila nag-ipon, pero ang Diyos na kanilang Ama ay kayang pakainin sila. Are ye not much better than they? Kung naman yung mga ibon, pinapakain, pero kayo pakaya. Mas hindi pakaya tayo ng kanyang mga anak. Amen. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his nature? Amen. Kaya huwag kayong mag-isip. Amen. Na meron tayong naidaragdag na kahit kaliit na sandali o saglit o maliit na bagay sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong ginawa sa lahat ng ito. Amen. Ang Diyos, hallelujah, na author ng lahat, ang siyang gumawa ng mga bagay na ito. Amen. We are saved by grace. We are not saved by our works. Amen. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating magiging mabuti, sa pamamagitan ng ating pagbibigay, sa pamamagitan ng ating pagtulong, sa pamamagitan ng mga bagay na gusto natin gawin sa kabutihan. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, siya ang Diyos na mayaman sa habag, siya rin ang Diyos na nagligtas sa atin. Amen. Wala tayong i-add na kahit isang katiting na cubit. Ito is sa ating stature, sa ating pagkatao, sa ating kabuuan. And why take it for raiment? So ngayon, kung tayo ba lang idinagdag na kahit konti, bakit tayo mag-aalala sa ating mga damit?
sa ating susutin. Consider the lilies of the valley or the field, how they grow, they toil not, neither they do spin. Sabi ng Biblia, kung tingnan nyo nga naman yung mga lili doon sa parang, hallelujah, kung paano sila lumago, kung paano sila lumaki. Amen? Hindi sila diniligan. Amen? Walang nag-cultivate sa kanila. Walang nagbungkal. Pero sila ay nagpuproduce ng bulaklak. Amen? Lumalaki sila, nagbibigay sila ng ganda sa mundo. Amen? Pero wala silang ginawa sa sarili nila. Amen? Kunin ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, but seek ye first, ito yung pinaka-clue ng lahat ng ito, seek ye first the kingdom of God. Nalulungkot ako, mga kapatid, minsan yung mga brother, amen, hallelujah, na kaya iniisip nila na kapag naghanap buhay sila sa parang gusto nila, magpapalain sila ng ating Panginoon. Pero sinasabi ng Biblia, pinaka-clue dito, seek ye first the kingdom of God. Hanapin niyo muna ang kaharian ng ating Panginoon. Amen. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin yung lahat ng bagay, hallelujah, na inaasam mo, na hinihiling mo sa ating Panginoon, idadagdag yan sa iyo ng ating Panginoon. Imposible ba na yung lahat ng kahilingan mo idagdag sa iyo ng ating Panginoon? Yes. Hindi imposible yun kasi hinanap mo ang kanyang kaharian. At pag nasumpungan mo ang kanyang kaharian, anumang bagay na meron doon sa loob ng kaharian, amen, pag nasumpungan mo ito, ibibigay ito sa iyo ng ating Panginoon. Pwede kang kumuha, pwede kang lumampot, pwede kang mag-akot kasi nasumpungan mo eh. Pag nasumpungan mo yung kaharian, para mo masumpungan yung treasures. Yung kayamanan ng Diyos na nasumpungan mo, hallelujah, idadagdag yan sa iyo ng ating Panginoon. Say amen to that. Hallelujah. Take therefore not thought of tomorrow. Huwag kayo mag-alala para sa araw ng bukas. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Hayaan niyo yung bukas mag-alala sa kanyang sarili. Sufficient unto the days is the evil thereof. Sa Matthew chapter 7, verse 7 and 11, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Subukan niyo na bang humingi sa ating Panginoon? Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Ang Diyos ay hindi na sinungaling ang sabihin niyo ito. Ito yung mismo galing sa bibig ng ating Panginoon. At sabi niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Amen. Kung ako lang nagsabi, hindi totoo yun. Pero ang Diyos ang nagsabi nito eh. Ang ating Panginoon Kristo ang mismo nagsabi nito. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Hindi naman sinabing, magkuyakoy ka at makakasumpong ka. Amen. Huwag kang umimik at makakasumpong ka. Sabi ng Biblia, humingi ka, ibig sabihin kasi ang Diyos, mas gusto niya yung taong lumalapit sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon tumatawag sa Kanya. Kaya sabi niya, magsingi kayo at kayo ibigyan. Magsihanap kayo, ibig sabihin, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw, humanap ka, at kayo'y makasusumpong. Uli ng ating Panginoon. Hindi ka naganap, hindi ka makakasumpong. Uli ng ating Panginoon. Magsituktok kayo, magsikatok kayo, at kayo'y bubuksan. Amen. Kapag hindi ka tumuktok, walang magbubukas. Pero pag kumatok kayo, especially sa pintuan ng ating Panginoon, may magbubukas sa inyo. Say amen. Hallelujah. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang mahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Tuloy ng ating Panginoon. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay batong ibibigay. Nakita niyo kung paano magbigay ang ating Panginoon ng pagpapala.
Mga tao nga naman, pagka nga naman ng tatay, binibigyan nga ng anak ng tinapay, abay, anong bibigyan ng tatay? Natural tinapay. Yes. Hahanap pa siya ng pinakamasarap na tinapay. Kung kinakailangan. Magugustuhan ng Yung alam na magugustuhan ng anak. Hindi naman siya bibigyan ng tinapay na hindi magugustuhan ng anak. Kapag kasi Esther, humingi ng Dowi Donut, hindi ko siya binibigyan ng answer kasi Dowi Donut ang gusto niya. Pag wala nakit ng Dowi Donut, hindi tawag siya dapat doon sa kapila. Ay, nagkaroon siya ng Dowi Donut. Kasi pagka hindi yun ang binigay mo, ba hindi yung kakainin ni Esther. Amen? Ganun yun, ang ating Ama, hallelujah. Sabi niya rito, kung hingan siya ng isda, abay, bibigyan niya siya ng isda. Ang sabi ito, bibigyan niya ba siya ng aas? Kung isda ang binigay niya? Natural, kung isda ang binigay niya, aas ang binigay mo, baka yung isda kainin, tatapon ito. Amen. Kaya ganyan ito ang ating Ama, kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya siya ng ahas. Kung kayo nga bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Kung nga naman yung kahit masama yung Ama, pagka nanghingi yung anak, talagang nagbibigay yan. Hallelujah. Gaano pa kaya daw ang ating Ama na kapag tayo kumato, kapag tayo tumukto, kapag tayo humingi, hindi niya tayo bibigyan. Amen. Ano ba? Say amen. Gaano ba kahirap ang Diyos kung hindi siya magbibigay ng pagpapala? Ang Diyos ay napakayaman. Siya ang may-ari ng lahat. Hindi posibleng ano namang hinihingi mo sa gabi ito ay kaya bibigay ng lahat. Hallelujah. Na magbigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya. Matthew chapter 7, verse 24. Kaya ang bawat dumidinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang tao matalino na tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang pinag-usapan nito ay sino man ang dumikinig ng aking mga salitang ito. The same thing yun, nakarinig ito sa pinag sa scripture sa book of Revelation. If any man hear my voice, kaya nga ang bawat dumirinig ng aking tinig o ng salitang ito ay ginaganap ay matutulad daw sa taong nagtayo. Isang taong matalino nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Kapag tayo humingi sa ating Panginoon, narinig natin ang kanyang tinig, tayo ay katulad ng mga taong matalino. Amen. Bakit tayo matalino? Kasi alam mo kung sino ang hihingan mo. Tuloy na natin Panginoon. Matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at tumagpak ang ulan at bumaha at umiip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Sino ba yung bato tinutukoy dito? Ang ating Panginoon. Siya ang pinakamatibay na pundasyon. Kapag ang ating bahay, ang ating pananampalataya ay natatag sa ibabaw ng ating Panginoon, kung ang ating pananampalataya, ang pundasyon ay ang ating Panginoon, umihip man ang hangin ng pagsubok, amen, umihip man ang bagyo ng problema sa buhay natin, hindi tayo matitinag. Bakit? Ang ating pananampalataya ay nakasandig sa ibabaw ng bato, kundi sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na tinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Pag daw ang tao hindi nakinig, amen, at hindi tinupad ang kanyang salita, at dininig din ang kanyang salita, pero hindi naman tinupad, ginanap, para daw siya ng taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhangin. Okay, pareha sila nakarinig, yung isa, narinig din, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Yung isa narinig din, pero ang bahay tinayo sa ibabaw ng buhangin kasi hindi niya ginanap ang kanyang utos. Sabi ay, lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at nabagsak, at inakilabot ang kanyang pagbagsak. Kita niyo? Sa buhangin ay kayo walang matibay na pundasyon. Kasi ang ganyang paniwala at pananampalataya sa ating Panginoon ay naitanim niya sa buhangin. Sinking sand. Hallelujah. Sabi niya rito, mga kapatid sa preaching, and the words that I do bear witness. So friends, find divine love and favor with God.
then God, if He finds favor with you, He will give His gifts into you. But first, find the giver, seek the giver, then the gifts will come as God sees fit to give it to you. Do you believe that? Sabi niya, hanapin niyo muna yung giver ng gifts. Pag nasumpungan niyo yung giver, nasumpungan niyo rin ang gifts. Seek the giver, then the gifts will come as God sees fit to give it to you. Sabi niya rito, or maybe, but those who put a rag over his face and smote him on the face and said, now, sabi niya, ito yung mga tumutuya sa ating Panginoon na hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya, ito mga tao hindi na nananampalataya sa kanyang pagiging kapangyarihan Diyos ay gumagawa ng mga bagay at tinutuya ang ating Panginoon. Amen? Although nakikita nila yung miracles and wonders at mga pagpapagaling ng ating Panginoon, pero hanggang doon lang yun. Amen? Maraming tao ng panahon niya, kung siya'y nangangaral, nakarinig ng kanyang sinasabi, nakarinig ng salita, kung ano yung pinangaral sa mga alagad, kasi sinabi din ko sa mga tao nandun sa paligid niya. Amen? Pero ang pagkakaiba, yung iba, yung mga alagad, yung mga disipulo ng ating Panginoon at yung mga sumunod sa kanya, ay ginanap at sinunod ang kanyang sinasabi. Pero marami doon na nakarinig din ng the same word, ng the same preaching ng ating Panginoon. Pero hindi ito ginanap. Ang sila nagsabi ng crucified Him. Crucified Him. Amen. Sabi niya nito, last note, God never failed to answer your prayers. Can you say amen to that? Amen. Tayo may prayers. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, God never failed to answer your prayers. Ang Diyos, hindi siya nabibigo na tugunin ang inyong mga pangangailangan. For He stood with me when the heat was on, dahil ang Diyos daw ay nakatayo kasama mo sa gitna ng init ng panahon, sa gitna ng init ng problema. When the heat is on, God stood with me. Ang Diyos ay nakatayo kasama mo. Ibig sabihin, meron umaalalay sa iyo sa gitna ng panahon na mainit. Meron kang kasama, merong umaalalay sa iyo, may umaahakap sa iyo, may bumubuhat sa iyo, may naglililim sa iyo sa panahon ng tag-init. Can you say amen? Hallelujah. God answers your prayers. He stood with me when the heat was on. The battles are going hard, pabigat ng pabigat, pahirap ng pahirap ang laban ng buhay. Hallelujah. Pero ang Diyos, hindi siya kailanman iniwan ng kanyang mga anak. Battles are going hard. All kinds of things we have to combat. Lahat ng mga bagay ay kailangan natin bakahin, labanan, pagtiisan. Pero huwag kayong malungkot. Ang Diyos ay lagi niyong kasama. Yes, amen. Siya lagi niyong kasama, makaalalay sa atin sa lahat ng panahon. Sa panahon ng hipit, sa panahon ng init, sa panahon ng taglamig, tandaan niyo ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya. Sino ba nagagalak? Nakabili ka na si Brother Bernie. Amen. Pagkagaling natin pray, pag-iingat sa kanyang ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at mga posibleng dahil dyan ang magkalang sa kanya sa ibang bansa. Ang Diyos nag-ingat sa kanya sa mga panahon.